Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag ni Atty. Guanzon. Ang kanya pong pahayag at banat, ang ayon po sa kanya ay minamadali na raw po na ipakulong itong miyembro ng majority. Bakit daw po? Ito po, umpisahan po natin basahin ang kanyang pahayag sa kanyang social media, mga kababayan. At samahan din po natin ang mga video. Panoorin po natin at pakinggan. Ito po muna, basahin po natin. Ayon po kay Atty. Guanzon, mga kababayan, pinag-uusapan po ngayon. Ayon po kay Atty. Guanzon, mamadaliin ang pagpapakulong sa mga miyembro ng majority para di na maumpisahan ang hearing ng flood control ng Blue Ribbon. Atty. Rowena Guanzon, former COMELEC, former COA and COMELEC Commissioner. Mga kababayan, mamadaliin ang pagpapakulong sa mga miyembro ng majority para di na maumpisahan ang hearing ng flood control ng Blue Ribbon Committee. Malapit na po kasi ang pagbubukas po at pagbabalik ng investigasyon sa June 4. Malapit na po, kaya po minamadali na raw po ayon kay Atty. Guanzon. At ito po ba yung may katotohanan? Mukhang may katotohanan po. Bakit po? Ito po mga kababayan. Ito po ang nangyayari ngayon. Pakinggan po natin, panoorin. Ngayong nalalagay sa alanganin ang ilang senador, partikular ng majority bloc, hindi nawawala ang mga alingasgas ng panibagong kudeta. Lalo't ang isang miyembro ng mayorya, posible pang makulong habang ang isa naman ay nagtatago. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, anong update sa Senado? Lalo't numinipis na ang mayorya? Julius, alam mo, never say die at hindi talaga nawawala ng pag-asa ang mga taga-minority bloc dahil umaasa pa rin sila na ilang mga senador mula sa majority bloc ang posibleng araw mag-over the bakod o lumipat sa minority bloc. Katunayan, itong darating na weekend, Julius, may kakausapin daw ang minority na 2 senador mula sa majority bloc at umaasa sila na sa pamamagitan niyan baka mabuo ang numero sa kanilang inaasam na leadership change. Uuga-uga ang majority at minority bloc ng Senado sa ngayon. 13 ang miyembro ng majority, 11 ang minority. Yun nga lang, si Senator Jinggoy Estrada na may kaso ngayon sa Sandigan Bayan, posibleng makulong. Lalo't non-bailable ang kinasasangkutan niyang kasong plunder, kaugnay ng 573 million pesos na umunay kickback niya sa flood control project sa Bulacan. Bukod kay Estrada, isa pa raw nakakasuhan ng Ombudsman Senator Joel Villanueva na isa ring miyembro ng mayorya. Pati Senator Rodante Marcoleta nahaharap din sa reklamong plunder at indirect bribery. Una namang nagtatago si Senator Bato de la Rosa na may ICC warrant of arrest. Ibig sabihin, posibleng mapilay ang mayorya ng Senado. Kung sakali, ang ngayon 13-11 baka maging 9-11. Pero para magtagumpay ang isang kudeta, dapat makakuha ng absolute 13 votes para mapalitan ng Senate President. Pero ito, sa programang story ko ng One News, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na may 2 senador umano ang disgusted o nandidiri na sa mga nangyayari sa Senado. Dalawa sa kanila na probably after what happened talagang medyo disgusted din naman. Hindi sila makapaniwala. So probably these two, probably we can talk to them over the weekend. Pero still no assurance kung sasama sila. Kung sino ang mga yan, hindi na muna pinangalanan ni Tulfo. Pero ikinwento rin niya na matapos silang mag-walkout sa plenaryo, nakausap nila si Senate President Pro Tempore Loren Legarda. In fairness, si Senator Loren, yung pro tempore nila, went up to our room kasi he makes it. Yan po mga kababayan, nanggigigil na po sila. Pinababagsak na po ang majority at pilit pong kumukuha ng numero para po maibalik sa kanilang kapangyarihan. Siyempre po, para po hindi matuloy ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon. Hindi po ba? Ano po ba ang kinatatakutan nila mga kababayan na mangyayari po kung hindi mapapalitan si Senate President Cayetano? Ano po ang mangyayari sa Senado? Ito po,
Ito po kasi ang kinatatakutan nila, mga kababayan. Umpisahan po natin na ayaw po nila mangyari ito at mabuksan ang issue po ng korupsyon. Pakinggan po natin, panoorin ang ayaw nilang mabuksan po ito at maimbestigahan sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Ito po yun, kinatatakutan nila. Lalong-lalo si Erwin Tulfo. Pakinggan nyo at i-share. Nitong Huwebes, nakapanayam po si Attorney Baligod kasama ang 5 sa nagpakilalang ex-Marines. Sina Belnard Tube, Rosebert Waupan, Johnny Buduan, Walter Manalansan at Benny Burontate. Paano kayo napasok kay Congressman Zaldico? Nag-start po ako ng work kay Kong Saldi. Hindi pa siya congressman. Then kausap siya ni Kong Romualdez na maging APRO 2022. 2022, nag-start na po yung security. Then nagde-deliver na rin po kami ng mga basura na sinasabi nila sa mali-maletang pera. Isa sa mabigat na pahayag ni Belnard sa kanilang affidavit nang isama raw siya ni Ko na mag-deliver ng mali-maletang pera kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magkano yung dinala nyo doon? 3 maleta, ma'am. Na magkano ang laman? Hindi ko mas specific yung kung magkano kasi medyo mabigat yung isang maleta. Large po yun. Sa kanilang affidavit, hindi raw pare-pareho ang mga i-deliver nilang pera. May large na maleta na naglalaman ng 50 to 70 million pesos, medium para sa 30 to 40 million, at small para sa 15 to 25 million. Meron din daw paper bags na 5 to 10 million ang laman at expandable envelopes na 2 million pesos ang laman. Nung unang beses na pinag-deliver kayo ng pera o ng basura, sabi mo, ano pumasok sa isip mo? Sa amin, ma'am, trabaho lang po yung pumasok sa isip namin kasi wala naman kaming intention na masama. Para lang po sa pamilya namin. Hindi ka nagulat na, Diyos ko, grabe, mali-maletang pera. Hindi naman po kami nagulat mo. Si Kong Saldi po is contractor po, ma'am. Pero pagkakalam namin, parang nagpopondo po siya ng mga project. At first, ma'am, wala kaming idea talaga, ma'am. Ako, ma'am, ang iniisip ko, mayaman si boss eh. Marami siyang pera, marami siyang business po. So, lumabas po yung flood control issue na doon po namin napagtanto talaga na yung mga perang bulto-bulto po na tumarating doon at lumalak. Igaling po pala sa masama. Nang tanungin ko uli si Belnard tungkol sa mga maleta, Kay Presidente, magkano dineliver nyo, sabi mo? Hindi ko specific yung kung magkano ba sa 5 maleta po. Pasupport yung sinabi ni Sargento po yung pagdadala nila sa Ilocos. Sabi kasi ma'am yung nagdala nung papunta sa Belgrade, dala-dala namin yung 5 maleta. Sinakay namin sa Lexus na bulletproof. Yung po yung dinala nila sa Ilocos. Yung nagdala ka sa bahay ni Pangulong Marcos, bahay nga ba niya, pinagdalhan niyo? Sa tabi po siya ng lake. Hindi ito yung Malacanang of the North, sa may Paway Lake. Yes po. pero ang kanilang mga paratang at pahayag inalmahan ng Malacanang. Lousy script. Hindi pang award-winning. Alam mo na may kasinungalingan. Bakit ho sila nagre-react ng matindi? We are not following any script. We are not after any award. Nakita niyo po mga tambay, yan po iniiwasan nila na maimbestigahan po sa Senado. Lalong-lalo po sa bago pong Senate President na si Peter Alan Cayetano. At syempre po, pangungunahan po itong investigasyon na ito. Isa po sa kanila pong pinapakulong na si Senador Marcoleta at kasama po si Senadora Pia Cayetano. Hindi po ba? At ito pa po mga kababayan, isa pa po ito sa iniiwasan pa nila na magiging testigo po at babalik po sana sa Senado. Ito pa po. Iniiwasan pa po nila ito. Yung contractors, mga kababayan. How does this amend? Kung tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakipbutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya
Huwag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod. Kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin. Kung tutuusin, hindi lang naman... Yan po ang iniiwasan po nila, mga kababayan. Iniiwasan po nila ang mga tao na yan na muli pong magbalik. Katulad po ng Diskaya, mga kababayan. At syempre po, nahandyan pa sila Orly Gutesa at nahandyan pa si Saldico, mga kababayan. Kaya nga po, yung sinasabi po ni Atty. Guanzon, minamadali na raw po nila na mapakulong ang miyembro ng majority para daw po hindi maumpisahan ang hearing dyan sa Blue Ribbon Committee. Dahil nga po, kailangan po nilang protektahan ang kanilang hari at reyna at prinsipe. Di po ba? Nakita nyo po? Sino po ang pinupuruhan nila? Puro majority. Yung majority ngayon na magbubukas ng hearing, miyembro yon ng mga Blue Ribbon Committee. Nakita nyo po, kung ang gobyerno po natin ay lumalaban sa korupsyon, at talagang gusto mong mapanagot ang sinasabi mismo ng Pangulo na mahiya naman kayo at maraming makukulong. Disyembre pa lang, noong nakaraang Disyembre, maraming makukulong. Pero wala pong nakulong. Maliban po, meron naman nakulong si Bong Revilla at ang Diskaya at ang ilan-ilang mga DPWH. Hindi po ba? Mahiya naman kayo. Pero nakikita po natin ngayon kung ano po galawan ngayon ng gobyerno. Lalong-lalo po ang ombudsman. Nakita nyo po? Sa dami po na pinangalanan ng Pangulo nung nakaraan Disyembre, pati isang damukal na mga congressman, na mga contractors, hanggang ngayon, majority, puro majority po ng mga senador. Kaya Erwin Tulfo, ingat-ingat ka. Baka matuloy ang hearing, magsalita ang Diskaya. Kadikit mo yata ang Diskaya, Erwin Tulfo. At yung mga Marines, Erwin, baka magsalita yan kung ilang maleta na-deliver sa inyo yan, mga Marines. Hindi kaya? At marami pang na-deliveran sa inyo. Hindi lang mismo sa Pangulo. Kumalat yan, mga kababayan. Kaya ang tanong natin ngayon, ang tanong ko po sa inyo, mga kababayan, may katotohanan po ba ang sinasabi ni Atty. Guanzon na minamadali na nila na ipakulong ang majority senators sa Senado para po dito sa kanilang plano, lalong-lalo po na hindi mabunyag ang kanilang mga baho na nasa loob ng maleta. At syempre, pagharian nila muli ang Senado at meron pa po sila isang plano, ang pabagsakin ng Vice President. Hindi po ba? Sana po hindi po sila magtagumpay at huwag po sana ipahintulot ng may kapal na maghari po ang kasamaan sa ating bansa, lalong-lalo po sa gobyerno. Huwag po sana maghari ang kademonyohan at kasamaan ng masasamang mga politiko at sakim sa kapangyarihan sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa ating mga kababayan sa inyo po na nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya
Shoutout po kay Bei Chichioko, Kingston from Hong Kong, Eric Hershio from Canada, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Germany, from Berlin, Germany, Julieta Celona from Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe from Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Mary Natividad Blidsden from Netherlands, Gay at Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB and Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estaniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi and Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at shoutout po sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat. God bless po sa atin lahat. Taste lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin na tayo po'y maingatan sa pang-araw-araw ng ating buhay at syempre po hindi po magtagumpay ang mga nagpakasama na po ng mga politiko sa ating bansa. Huwag po sana silang magtagumpay. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.